Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na naman po ang inyong palatuntunang usap-usapan na syempre kung saan nyo nalalaman at natututunan ang mga usap-usapan sa linggong ito at sa mga nakaraang linggo syempre. Kasama niyo pa rin po ako sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Siyempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa tinatawag nilang online radio o ang ating audio streaming. Kung wala pa po kayo nito, maaari niyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating eVox PBS receiver app. Mada-download niyo po ito sa Google Play Store para sa mga Android users at sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. At sa episode ngayong araw ng ating programang Usap-Usapan ay mapapag-usapan po natin itong pagsusulong ng karapatan ng mga interns o yung mga estudyante na sumasailalim sa on-the-job training o itong mga OJTs natin. At mapapag-usapan din po natin ang pagiging malikhain ng mga Pilipino at syempre ito'y kaugnay pa rin ng isinagawang DTI Malikhaing Pinoy. Ito po yung kompetensya o paligsahan ng ating mga manlilikha, no, para ma-showcase ang kanilang mga likhang sining. So hindi na po natin patatagalin, makakasama po natin live via phone patch si Attorney Jose Manuel Cheljokno, ang representative po ng Akbayan Party List. Pag-uusapan po natin itong kanyang inihain na panukalang batas, ang House Bill 5081 o ang Interns' Rights and Welfare Act. Magandang araw po, Attorney Chel. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas sa programang Usap-Usapan. Welcome po. Magandang araw, Bea, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imitasyon. Ito nga po, Attorney Chel, curious po ang lahat kasi finally natutuwa po siguro ang ating mga OJTs na maaring maging beneficiary po nitong batas na inyo pong sinusulong. So ano po ba, Attorney, ang layunin po ng Interns' Rights and Welfare Bill o yung House Bill number 5081? Marami po kasi kaming natanggap na mga reklamo galing sa mga estudyante na nag-internship na minsan ay, kumbaga, nagiging biktima sila ng exploitasyon o pang-aabuso. At doon sa aming pag-iikot, kasama po namin ng mga miyembro ng Akbayan Youth, ay hiniling mismo nila ng youth at ng mga mag-aaral na magkaroon ng protection ang mga interns. Kaya nagkaroon din kami ng mga ilan na konsultasyon sa kanila at nag-draft kami ng isang Interns' Rights and Welfare Bill na nagtatayo ng isang national framework para sa lahat ng mga college students na magsasagawa ng internship dahil required sa kanilang kurso. So marami po palang nagrereklamo. Attorney, dito po sa bill na ito, ano-ano po yung nilalaman o yung mga provisions po? Iba-iba po. Ang una yung humane working conditions, pangalawa just compensation, pangatlo ay protection laban sa pang-aabuso at exploitasyon. Sa ilalim nitong aming panukalang batas, kung ikaw ay intern sa isang ahensya ng ating pamahalaan, tatanggap ka ng stipend. Equivalent po yan ng 75% ng salary grade 1, step 1. Samantalang kung ikaw naman ay intern sa private sector,
tatanggap ka ng allowance equivalent to 75% ng minimum wage. Yung SG1 natin around 11,000 ano, so kung 75%, at least meron na silang allowance na umaabot sa 8,000 ano po, kung magkakatotoo po yung batas. Yes, and also nabanggit niyo po na merong compensation, just compensation, syempre protection po sa ating mga interns. Napansin din natin sa mga previous na mga ulat, meron pong mga pagkakataon, Attorney Chel, na ang mga interns po, for example, pinapadala sa ibang bansa para sa, for example, agricultural internship. Tapos, meron po bang mga pagkakataon na ito po mga pinadadala na estudyante sa ibang bansa for internship ay nasa subject po sa human trafficking? And if yes po, kasama po ba yon doon sa ating House Bill number 5081? Wala pa kami masyadong natatanggap na ganun klaseng mga forms ng human trafficking. Usually, ang human trafficking na nasagip namin ay yung mga nilaloko sa scam, nanalo daw sila sa isang contest, bibigyan sila ng libreng ticket, o kaya yung mga guro na meron daw posisyon na sa pagtuturo sa ibang bansa, pero yung pala ay human trafficking. Pero ganun pa man, meron pa rin mga provision sa aming panakalang batas para sa mga mag-i-internship sa abroad, para lang makapaniguro tayo na maayos din yung kanilang internship at ganun nga, walang mangyaring kahit anong klaseng exploitation. Yun po. Attorney Chel, ito naman po, if ever po na magiging batas na nga po ito, paano po pupondohan ang bill na ito? Well, ang isang feature nitong bill ay magkakaroon ng isang task force, Intense Rights and Welfare Task Force, na kasama dyan ang DOLE, ang CHED, ang DTI, CSC, at para bigyan ng sapat na atensyon kung meron mga magre-reklamo, kung may problema sa internship, ay may pwedeng gumitna. At pwede rin tingnan yung mga kondisyon ng working conditions, kung talagang makakatulong sa mga estudyante yung kanilang pinupuntahan na internship program. Yung isang nilagay namin sa batas ay dapat ang pinaka-iiral na polisiya ay ang internship ay para sa kapakanan ng mga estudyante. Opo. Hindi sila halimbawa pwedeng gamitin bilang empleyado na hindi binabayaran o kaya yung tagakuha lang ng kape o mga maliliit lang na bagay, dahil ang purpose ng internship talaga ay para lumawak yung kaalaman ng mga estudyante at para matulungan din sila sa work experience pag sila ay nakapagtapos na. Tama naman po. Attorney, nabanggit niyo po yung talagang magfo-focus dapat sa may kinalaman sa professional development ng isang estudyante. Since nabanggit po yan, meron po ba tayong mga model companies na nagpapakita o nagpa-practice, yung may best practices po pagdating sa labor? Well, magiging bahagi ng tungkulin ng task force na yan na kilalanin yung mga magagaling at maayos na mga programa, at sila yung magiging model para sa iba't ibang mga gagawa ng internship. Meron din kaming sinusulong na magkakaroon ng mga internship agreements na sakop lahat ng requirements ng safeguard at ng protection para sa lahat ng mga estudyante natin. Usually kasi tatlong parties ang involved dyan. Siyempre, nandyan yung paaralan, Opo. nandyan yung host company, at nandyan yung mga estudyante. At kailangan, between the three, yung relationship ng tatlo ay maging maayos at walang problema. Opo, paaralan, yung kumpanya mismo at saka yung estudyante, para at least naman po yung kumbaga merong talakayan o diskusyon na magaganap. Attorney, aling committee naman po yung tututok ng bill na ito sa Congress?
medyo ilan yata ang magiging committees na titingin dito. Siyempre, nandyan yung Higher Education, Committee on Higher Education. Pero imbitahin din natin ang DOLE, imbitahin din natin ang Civil Service Commission para sigurado na magkakaroon ng magandang ugnayan dito lang, maski dito pa lang sa pag-craft ng bill. And attorney, please educate us po kasi since ito po ay bill pa lamang, ano po, paano yung proseso ng sasakatuparan nito para maging ganap na batas? Well, dadaan sa first, second, and third readings yan. Sa first reading, ay sponsor lang po yung bill, tapos i-decide kung sino yung iimbitahin sa mga consultation sa mga susunod na hearings para makuha yung panig ng lahat ng mga stakeholders. After that, magkakaroon ng deliberations, abot po yan ng second reading at kung pumasa na siya sa second reading, third reading na yun. Pagka dumaan na po sa amin sa lower house yan, ay pupunta na yan sa Senado. Okay. Ganun din ang proseso doon. Yes. And also, Attorney Chel, speaking of yung sa Senado, ito pong Interns' Rights and Welfare Bill ninyo, meron pong version sa House of Representative and meron din pong version sa Senate na ipinakilala po ni Senator Risa Hontiveros noong, kung tama po ang aming nasa liksik, July 2022, SB 3799, an act providing for a national framework for interns' rights and welfare. Ano po yung pagkakaiba ng dalawang ito at paano po siya i-reconcile if ever? Halos magkapareho lang naman ang main features niyan. Actually, si Sen. Risa ay member din ng Akbayan. Yes po, opo. At pag ito ay umabot sa Senado, magkakaroon, i-reconcile nila. Subukan natin na ayusin para maging halos magkapareho na yung laman ng mga dalawang bills. And if ever na kailangan pa rin at the end of the process, maaaring magkaroon ng BICAM deliberations yan para lang i-reconcile kung ano man pa yung naiiwan na provision na hindi pa sumasang-ayon sa isa't isa. Okay. And ito, attorney, ay nakalimutan natin itanong. Syempre, ito po, para po sa mga lumalabag, kasi nabanggit natin yung mga model companies. So, syempre, kapag meron pong mga model companies, meron naman po yung hindi masyadong dapat tinutularan. Para naman po dito sa mga employer na ito, ano po yung nakasaad sa batas na pwedeng kaparusahan pag sila po ay lumabag? Well, ang mga maaaring maging parusa sa kanila ay mga administrative na mekanismo. Halimbawa na hindi na sila papayagang mag-host ng mga interns in the future. Okay. O kaya ay kung baka may mas mabibigat pa na penalties, depende syempre sa kung anong magiging violation nila. At the same time, meron din itong grievance machinery para habang magkakaproblema pa lang ay magkaroon ng masubukan lang na maayos na agad ang problema. Okay. So yun, at least yun po malinaw. Meron talagang nakalatag na, kumbaga, accountability ng kung sino man po ang lalabag. Sige, attorney, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ay, unang-una, maraming salamat, Dea, sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ito pong isinusulong namin na Interns' Rights and Welfare Bill ay bahagi lamang ng aking agenda na no children left behind. Na ang kabataan natin na hindi lang pag-asa ng Pilipinas, kundi kayo na nga ang Pilipinas at dapat walang mapag-iwanan na kabataang Pilipino. Kaya salamat sa pagkakataon. Maraming salamat din po sa inyong oras. Mabuhay po kayo, Attorney Chel. Thank you po. Good day. Thank you. Okay, yan po ang ating naging panauhin. Nakausap po natin si Attorney Jose Manuel Chel Jokno, ang representative po ng Akbayan Party List. Kanya pong ibinahagi sa atin ang House Bill 5081 o ang Interns' Rights and Welfare Act na isinusulong nila ngayon sa House of Representatives upang proteksyonan po itong ating mga interns o on the job trainees na matagal nang
usap-usapan yung mga horror stories nila, no? Yung pag-exploit sa kanila. Syempre, na-appreciate naman po natin yung idea na tayo po, mga companies, nagbabahagi ng experience para naman po itong mga estudyante ay maging work-ready, no? Ang sinasabi nila. Matulungan silang maging work-ready. Pero meron po kasi mga certain companies na minsan ay syempre yung sabi ni Attorney Chel kanina, yung may unjust working hours. For example, 'di ba sa mga regular na employee or kung wala man pong panibagong mekanismo na 9 days or 9 hours in 4 days a week na mekanismo ng pagtatrabaho, kung wala po yung mga ganoon, ang normal po is yung 8 hours in 5 days. Pero minsan yung ating pong mga trainees nagagamit na sila bilang empleyado at yung kanilang mga oras ay talagang lampas doon sa sinasabi nating regular na oras para sa pagtatrabaho. Tapos yung sinasabi nga po niya na minsan sila po ay napagsasamantalahan. Meron pong mga reports tungkol dito na minsan talagang labag na sa batas. Sinasabi nilang gray area po yung ating mga OJTs kasi yung mga batas po, yung mga labor codes natin ay para po sa mga talagang nagtatrabaho na, no? Pero ang ating po kasi mga estudyante ay medyo gray area siyang tinatawag kasi hindi pa sila talaga nagtatrabaho. Pero actually, ginagawa nila yung trabaho ng isang empleyado. Minsan pa nga sa ibang mga companies, sila pa talaga yung nakakadagdag doon sa manpower, ano? So, yung gusto natin dito ay syempre isulong yung kanilang mga karapatan. At yung sabi nga ni Attorney Chel, no children left behind. So nakakatuwa po ito at dito sa batas na ito, mantakin nyo yun, at least man lang magkakaroon na sila ng, hindi naman siya sweldo, no? Pero at least sabi niya, stipend ng kung for example, ang magi-intern ay sa government, ano? Sabi niya, pwedeng makatanggap ito ng sa salary grade 1, 75% nun. So yun nga nabanggit natin, around 11,000 ang salary grade 1. So kung 75%, at least meron na siyang allowance na 8,000, no? Which is nakakatuwa kasi minsan po ang mga estudyante, di lang sila estudyante, working students. So, kung mabibigyan sila ng mga stipend, nakakatulong din yon sa kanilang pag-aaral, lalo na po yung mga kapos talaga, no? At isa lamang leon doon sa benefits ng ating House Bill number 5081 na very hopeful tayo na ito po ay mapupush bilang batas para maproteksyonan na po itong ating mga estudyante na nasa gray area nga, no, na tinatawag at madalas pong ma-exploit dun sa sinasabi nilang free labor or unpaid labor kahit na po sila ay nagtatrabaho na minsan kasing level na rin ng mga employees, ano? So, tayo po muna ay magkakaroon ng paalala mula sa ating himpilan at magbabalik po ang palatuntunang usap-usapan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. The public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan.
Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. Siyempre, napapakinggan at napapanood niyo po kami sa inyong Facebook. Meron na po kayo. Lahat naman po na yata dito sa Pilipinas ang number 1 social media country, no? Sa buong mundo. Meron ng Facebook. Kaya naman, syempre, paki-like and subscribe naman po sa aming official Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. And also, available din po tayo sa aming YouTube channel. Parehas po ang pangalan, Radyo Pilipinas World Service. At nakikiuso, hindi tayo magpapahuli. Maririnig nyo pa rin po kami o na rin tayo sa ating audio streaming, ang tinatawag nilang online radio. At kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang PBS Evox Receiver app. Ito po yung magiging paraan ninyo para kami po ay inyong mapakinggan sa audio streaming o online radio. Pwede po itong i-download sa Google Play Store para sa Android users at sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Kanina medyo heavy ang topic natin kasi tungkol sa batas. Tapos si Attorney Chel ang ating nakausap. Ngayon naman, punta tayo sa exciting part, ano? Kasi ito, nakaka-excite tong i-discuss. Dahil alam niyo po ba na meron pong programang The Grant? Itong Department of Trade and Industry, Malikhaing Pinoy, at sa pakikipagtulungan dito sa Fashion Aid Philippines, kung saan iniimbitahan po itong ating mga manlilikhang Pilipino na makilahok sa isang paligsahan at sila po ay mabigyan ng reward, no, dito sa kanilang magiging craft.
At syempre dun sa grit and passion na ibubuhos nila doon sa kanilang mga craft. Kaya naman, inibita po natin ang ating guest live via Zoom po. Si Miss Dea Tesina, isa pong Filipino furniture designer. At alam niyo po ba na siya po ang grand winner ng DTI Malikhaing Pinoy at Fashion Aid Philippines, The Grant. Welcome po sa programang Usap-Usapan, Ma'am Dea. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, good morning po, Ma'am Bea. Good morning. And unang-una sa lahat, congratulations po, Ma'am Dea. Kami po ay natutuwa talaga nung nabalitaan namin itong inyong pagkakapanalo dito sa The Grant, no? Napaka-achievement, no? Milestone. Ang una naming katanungan, Ma'am Dea, kasi curious kami, kasi hindi naman siya bago, no? Pero parang gusto natin malaman, no? Ito pong nag-inspire sa inyo na tahakin yung furniture design. Ano po, actually, I'm an architecture graduate, tapos I have my internship, tapos parang na-frustrate ako mag-intern. Sabi ko, ano bang pwedeng gawin? Tapos merong opening for Obra Masterclass. So yun, out of curiosity lang and desire to make something new. Okay. Kaya I tried Obra Masterclass with mentors like Vito Selma, tapos parang yan yung start ng spark of creating Okay. sa furniture po. Ay, kakatalakay lang natin yung tungkol sa internship, ha? Si Ma'am Dea pala ay nag-start din sa, sa ganitong, kumbaga, journey, no? Ang Obra Masterclass po, Miss Dea, curious lang din kami, ano po ba yung mga inaaral dito? Something to do with art na rin, ano? Tama? Ano siya po, for furniture. So we were mentored with mga designers. So I was mentored by Vito Selma. So we were trained to produce a product po. And it was exhibited at the PIFS, Philippine International Furniture Show, last 2024. So I started last year lang sa furniture, out of curiosity lang talaga. Kasi architecture by talaga kayo, no? Profession or by yung background nyo, no? Architecture. Architecture po yung yung background ko po. Yes. At nakakatuwa, sabi niya kakashift lang niya, pero tignan nyo nga naman, panalo agad, grand winner. Ito po, nakikurious din kami, paano po kayo natuto bukod doon sa pagkakaroon ng masterclass? Ano po ba yung, kumbaga, nag-push pa sa inyo dito sa, kumbaga, field? What I learned talaga is through craftsmen. I don't have like parang background on furniture. So what I did is I have to learn from them. So parang it's not like my design lang. So it's like a collaboration with the craftsmen. So I learned a lot from them than sa So yun yung parang process Okay. na yung craftsman talaga yung dapat ko i-learn yung process nila, tapos hindi siya parang one way lang yung designers lang, uy, ito gawin mo. Ano siya, parang shared knowledge siya. Shared knowledge. Okay, doon tayo magfo-focus ngayon. Ano lang to, segue, Ma'am Dea. Kasi sabi mo, collaboration with the craftsmen. Ibig sabihin, meron po kayong pakikipagtulungan sa ating mga malilikhang sining na parang locals. Tama po ba? Yes po, craftsmen. Sa amin po. Yes, sa inyo. Ang lugar niyo po, Ma'am Dea, ay saan? I'm from Bohol. Ayun, Bohol, no? Talagang, pag sa Bohol, ang naiisip ko dyan, talaga yung mga magagandang tourist spots, and at the same time, syempre kalaki po ng magandang turismo ay yung ating mga manlilikha. So talagang no wonder, no? Ma'am Dea, mahirap po ba maging furniture designer ngayon? Ano po ang inyong mga naging hamon? Mahirap pong maging furniture in terms na madaling mag-design, pero ang hirap po to execute. Ayun, yun lang. Kasi
yung challenge talaga is yung mag-source ka ng materials, hahanapin mo pa yung mga craftsman, tas Yes. ang hirap nilang hanapin para silang Rare Kasi, gems, ganon. oo, ang hirap talaga ng hanapin, pero worth it naman kasi yung production, yung timeline din sa pag-produce, kasi competition is very limited yung time eh. Opo. Pero mga challenges na to is an opportunity naman para to grow as a designer po. It's part din sa process and i-learn lang to enjoy it. Ayun. Talagang kung gusto mo yung ginagawa mo, syempre, hahanap ka ng paraan and eventually, no, mas dadali na siya. Yun yung ating natutunan dito. Dito po sa challenges na ito, paano nyo po ito in-overcome bukod doon sa idea na ini-enjoy nyo siya, and also yung fact kasi na maghanap kayo ng craftsmen, paano po yun na naging, or paano nyo po siya pinadali, yung partnership with the craftsmen? Alam ko lang na it's not easy pero it's possible. Tapos, in a way din, as a designer, challenge ko din yung craftsman na hindi siya madali. Pero pwede siyang, kaya siyang gawin yung design kahit mahirap siya. Kasi yung na-partner kong craftsman, like, it's like their first time making a furniture. So, need mo talaga ito yung vision. Tapos, and then, in a way, i-motivate mo sila na kaya natin na hindi lang typical na design yung pwedeng gawin, pero pwede siyang to explore more pa. And happy din ako kasi yung mga craftsmen din sa amin, proud sila sa gawa nila. So it's not my design alone. Opo. Part din sila sa sa process din sa pag-design. Yes. Nababanggit niyo po itong talagang competition, no? Itatanong na rin namin, Ma'am Dea, yung karanasan po ninyo dito sa pagsali sa The Grant, ano po yung naghikayat sa inyo o nag-engganyo sa inyo na sumali po dito sa proyekto o programang ito ng DTI Malikhaing Pinoy tsaka ng Fashion Aid Philippines? May desire lang talaga ako to create. Kasi I'm not from Manila, so I don't know a lot of people na can have connection to showcase my work. So one way to showcase yung work ko is through competition. So parang yun yung way ko na to express myself din sa mga ginagawa ko. Yan po. Talagang nag-start si Ma'am Dea from the ground, para i-build niya yung kanyang connection. Ma'am Dea, ang experience niyo po sa The Grand Competition, mahirap po ba? Maaari niyo po bang ikwento sa amin itong experience na ito at ini-expect niyo po ba na kayo yung magiging grand winner? Actually, yung experience ko sa The Grant is, yung paggawa mismo is very hard kasi actually, I started last year. So, the Dioleta chair, the one I made sa Grant is my third furniture. Ang winning piece pa. po. It's my third furniture pa. So, parang baby pa talaga ako sa furniture. Parang hindi lahat alam ko. So, as I go along, parang dinidiscover ko pa, ito, what's right, what's wrong, ganun. I just learned to trust the process siguro. And alam ko na dapat mong pagdaanan yun. Ma'am Dea, nabanggit nyo na lang din yung inyong winning piece, tong Dioleta chair. Bakit po Dioleta chair ang pangalan at saan po ba ito inspired? Dioleta is the name of my lola. Okay. Yes, and then inspired siya by the Visayan word of padayon. Okay. Padayon meaning to continue, to persist. So, I titled it based sa process na kahit mahirap, na you always look forward for striving for the future. Na parang, kaya yung form niya parang infinity. Kasi parang life lang din siya. Oo nga. So, you're up, you're down. Pero what's important is you continue. You continue doing what you love, what you do. Kasi tomorrow is worth striving for.
Ang ganda ng kwento behind the Dioleta chair. Saan po gawa ang Dioleta chair? Ano po, sa Bohol. So, it's my first time manufacturing kasi yung past 2 furnitures ko is partnered with mga manufacturers na. So, this time po, I wanted to challenge myself na, gawin ko yung manufacturer, pero ang hirap talaga. So, yun, pag-source ng paghanap ng craftsman. So, it's purely made by Boholanos. Kaya proud din ako na ginawa siya sa amin. Yes. Like, from my hometown. And anong material po ito, yung Dioleta chair? Abaca rope po. Oh, okay. And it's also collaborated with Antiquera Basket Weaver. So, sila yung nagtahi sa weave para maging na siya. Yung chair na. Ang mga Antiquera weavers po ba ay katutubong Boholana, ganon? Yes, they're mga Bolanos po sila. Yes, From shout out Antiquera. po. Shout out po sa Antiquera Weavers dahil Indigenous Peoples Month din po ang October, So, nagbibigay-pugay po tayo sa ating mga katutubong Pilipino na lumilikha ng mga ganito, in partnership with Ma'am Dea. Very inspiring. Curious lang din ako kasi ngayon, grand winner ka na, Ma'am Dea. Ano po ang inyong plans in the future sa inyong career bilang bagong furniture designer? My plans siguro is to uplift craftsmen and to I know na the price was an investment sa akin. So I need to be responsible on how to make to move forward. Kaya I just want to create something na very Filipino. Yun po. So I'm excited na what's ahead. Maganda yung advocacy, at least binibigyan din natin ng platform ang ating mga craftsmen, lalo na po yung mga katutubo, na hindi masyadong nabibigyan ng platform or kumbaga stage kung saan pwede nilang ipakita ang kanilang mga likha. So maganda po yung advocacy ni Ma'am Dea. Ma'am Dea, dahil ipinapakita na rin lang natin yung yung inyo pong winning piece, binebenta nyo po ba ito? Kasi accent chair siya So ito, nakikita ko dito, bagay ito sa mga hotel, sa mga reception, ng mga opisina, So, yun yung nakikita ko doon sa disenyo niya. Meron na po bang mga nagre-reserve sa inyo nitong accent chair? Binebenta niyo po ba ito? Actually, I haven't tried, I haven't sold pa before mga furnitures kasi all of my furnitures was made for competition. Pero before the grant, merong inquiries. Okay. It's my first time manufacturing. Pero, I don't know, excited lang ako. And then, I always go back to, gusto ko siyang, dapat Boholano made. So, I don't want to source it somewhere. I want it na if gagawa ako dun another Dioleta, it's still with the same people, it's still Boholanos who's gonna make it. Yeah, oo nga, kasi if it's a question of binebenta, parang ang idea is nagiging commercialized na siya, Pero kasi ang Dioleta is hindi lang siya yung parang, ano bang tawag nila dun? Yung naduduplicate ng mabilis at parang hindi ganun yun Kasi art talaga siya, And alam natin na kapag art o sining ay talagang ginugugulan ng oras at pawis. So, nalaman natin kay Miss Dea, grabe yung effort dito. So, yung pala yung challenge dito, if you want to, kung gusto nyo pong mapanatili na puro or genuine, tunay, yung inyo pong produkto, kailangan sumunod tayo doon sa proseso kung paano siya ginawa. At syempre, yun yung maghanap si Miss Dea nung kanyang partner na craftsman, ang mga Antiquera. At ganoon pa rin yung kanilang gagawin kung paano buuin yung Dioleta chair. As much as possible, I want it na authentic siya. Yes. Which is a good intention, Maganda. Kasi sa panahon ngayon, Ma'am Dea,
maaari na lang pong i-duplicate ng actually nga sa social media, ang AI, kung ano-ano na lang po ang nalilikha dyan na hindi pinaghirapan, di ba? So, oo nga, isa pa yon. Ang issue po ng property, intellectual property right, yung disenyo nyo po ay paano nyo po siya ipoprotect na manatili po sa inyong pangalan? Mahirap na usapan talaga yung ano Yes, like kahit kaya i-protect naisip mo kong pa itanong. or something, kahit anong gawin mo, meron talagang magka-copy. Pero as a designer, you just need to be one step ahead na yung people naman magbabay sa if you're really designing from the heart eh. So parang ano na lang, if merong magka-copy, it's a sign na ano, it's a compliment. Opo, pero syempre iba pa rin yung tunay sa peke. Oo. Oo, yung ano, yung authenticity, yung heart doon sa paggawa, slow design yung ano ina-advocate ko eh. So I don't want na if may pa-partner akong craftsman, minamadali, dapat ano siya, yung dapat made siya with love yung furniture. Labor of love, kumbaga. Pero doon po sa, siguro sa mga agencies na tumutulong sa inyo dito sa paglilikha na ito, itinuturo din po ba kung paano kayo i-protect from exploitation din? Kagaya noon pag ninanakaw yung inyo pong design, di ba parang gusto rin naman natin na maproteksyonan din po kayo sa mga ganoon. Meron po ba silang mga, kumbaga, suhestyon o rekomendasyon kung paano nyo po matutulungan yung sarili ninyo to protect your intellectual, kumbaga, right doon sa particular design na yon? Ano po, I'm happy lang na meron kaming mentor. So I'm actually a mentee of Sir Yuri. He's also from the grant. Okay. So he's giving me advices on how to move forward on things like that din. Opo. So yun po. So at least meron tayong mentorship tungkol sa mga bagay na yun. Guidance po. Yes, para ma-protectionan tayo. Ito naman sa mga curious, kasi syempre, furniture designing, sa mga bata, appealing to, no? Lalo na sa mga mahilig sa art, sa sining, ano? So, meron po ba kayong tips o advice para sa mga gustong tahakin yung pagiging furniture designer, Ma'am Dea? Ano po, you just need to be you. I mean, madaling i-compare yung sarili mo sa iba, pero you just need to compare yourself sa past mo. So, ano yung nagawa mo before? How can you like make it better? Yan yung ano sa akin eh. Yan yung parang yung direction ko na I just want to compete. So, ano yung past ko? So, ano yung work ko before? Gusto ko siyang i-outdo. Yan lang until it will until you refine your work. Parang ganun, sorry. It's okay po. So, Go ahead po. So ano lang, and be true din sa story mo, dapat parang authentic ka din talaga. And you need to know yourself para yung work mo should reflect din sa kung sino ka. Yung core ko is, I'm Bisaya, Bucolana. So, Opo. yung core ko is my story from my hometown. Kaya, yun yung naging inspiration ko. And then, I don't try to compete with others. I just want to compete na ano yung nagawa ko before is to make better. Yan po. Ayun. So, ang pinaka-lesson natin kay Ma'am Dea para sa mga gusto din pong tahakin yung pagiging furniture design bilang nakokopya na po talaga ang mga disenyo ngayon at kung ano-ano mga kinokopya sa internet ay yung pagiging totoo, no? Minsan yung authenticity nanggagaling talaga sa kung ano yung nararamdaman mo at yung mga likha mo ay nakaangkla doon sa mga visions mo at gusto mong mangyari at gusto mong magawa, no? So kung totoo ka doon sa mga gusto mong mangyari at gusto mong magawa, magma-manifest siya
doon sa craft mo. Work. So, Oo. magandang advice yung pagiging authentic. Kasi ngayon, ano na lang puro ginagaya, pinepeke. Parang tayo ay nagmamanufacture na ng, ano bang tawag nila doon? Which is, siguro kung dun sa mga housing projects na maraming, mga prefabricated na okay lang yun, no? Lalo na sa mga gumagamit. Pero kung art na ginugulan ng oras, tsaka, syempre, pagod, effort, ay medyo nakakadismaya, no? Pero, yun nga, if you are true to your story, no? Hindi ka mawawala. So, napakagandang advice. Ma'am Dea, napahaba ang ating kwentuhan. Sige, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig dito po sa Usap-Usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Message ko lang po for Filipino designers siguro is there's a space for everyone. Na we don't need to like compete or pero just be you, and you will have your people, you will attract your opportunities, and yun po, may space for everyone to shine. Yes. Yeah. Pahabol na lang din po, Miss Dea, para sa mga gusto mag-join sa The Grant. Annually ba to hineheld? Paano makasali kung sakali? Yeah, I think they will have the grant next year. So, you can follow their IG. So, magpo-post lang din yan sila for application. Ayun. Para mahikayat natin yung mga kagaya po ninyo na mga artistic at gusto pong sumali. Okay, so maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Dea. At alam ko, it's a Saturday. Perhaps siguro araw ng inyong pamamahinga today supposed to be. Pero kami pa rin po ay inyong pinaunlakan. So maraming salamat po at mabuhay po kayo, Ma'am Dea. Thank you, Ma'am Dea, for the opportunity po. Thank you. And good luck sa mga future endeavors mo, Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Dea. Yan po si Dea Tesina, isa pong Filipino furniture designer at ang grand winner po ng Department of Trade and Industry Malikhaing Pinoy at Fashion Aid Philippines dun sa kanilang paligsahan na The Grant. At naipakilala po natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Usap-Usapan, ito po kaniyang product, ang Dioleta chair. Pero actually, ayaw pa niyang i-commercialize dahil gusto niya ito po ay kung baga mag-stick doon sa pagiging pure niya na craft. So, wala pa siyang binabalak na pinag-iisipan pa niya kung ibebenta niya ang Dioleta chair. Kasi napakaganda, kakaiba nga yung itsura niya. Hugis infinity nga siya. At gawa po sa abaka. Ang abaka po ay produktong Pinoy, original, no? Orig na Pinoy. At nakikita natin kung gaano po katibay yung abaka. Hindi natin nakita pa yung disenyo na ganito na pinaggamitan siya. It's an original idea, no? At natutuwa tayo kasi at least ngayon may nakagawa na, no? Natutuwa talaga tayo dito sa ating sinasabi nilang support local na tinatawag. Opo, yan. Nire-remind ako dito ng ating co-producer. Siyempre po, eto, no? Bago tayo magpaalam. Meron po tayong shoutout, no? Dito sa ating himpilan. At ito po ay para doon sa ating, naku, ano din to pagmamalaki din natin to. Pinoy pride din, ano? Bigyan muna natin ng shout-out ang Filipino Multicultural Society. At syempre po ang Filipino Multicultural Society Ireland President na si Hilda Arenas na isa sa mga naging resource person natin dito sa Radyo Pilipinas World Service sa programa ni ang ating station manager sa Babangon, Makabayang Serbisyo Publiko si Sir Ray. Nabanggit po kasi dito sa program na ito yung e-magazine na Roots and Wings kung saan siya po ay country editor
para sa Ireland. Kanila pong itinampok yung e-magazine at ang mga kwento ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat at nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa ating pong mga overseas Filipinos. Naku, ang ganda pala nito, e-magazine, mga success stories po ng ating mga Filipinos overseas. Tampok po sa third quarter edition ng Roots and Wings ang isang eksklusibong panayam kay Philippine Ambassador to Ireland, Daniel Espiritu, patungkol po sa muling pagbubukas ng embahada sa Dublin matapos ang 13 taon. Naku, ang tagal pala. Ang tagal bago tayo nakapagbukas muli ng embahada sa Dublin. Yung magandang balita, open na ang embassy sa Dublin at fini-feature po nila ang third quarter edition ng Roots and Wings kung saan ay naibahagi dito ang kwento ni Filipino Multicultural Society Ireland President Hilda Arenas kasama ang iba pa pong mga overseas Filipino workers. Para po sa mga interesado na makabasa nito at syempre yung kabuuang panayam sa pamamagitan ng pagpunta sa issue.com. Yan. Hanapin nyo lamang po ang issue.com. I-follow nyo po ang kanila official Facebook page or official page na Roots and Wings. So, shoutout po at naway ang ating mga kababayan dyan po sa Ireland ay manatili nakasuporta dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so bago po tayo tuluyang magpaalam, syempre tayo po muna ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre sa Master Control, kasama po natin si Sir Milo Jonella at sa ating pong warka si Justin Osias. At syempre po ang aking pong mga co-producers dito, sina Erwin Peñano at Jerome Toledo. Maraming salamat po sa atin din po mga nakinig at nanood dito sa ating Facebook page at YouTube channel, maging po sa online radio ng Radyo Pilipinas World Service. Hanggang sa muli po, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.